Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa Katagal bakabayan, ang mga paninira ay matutuyan sa mata ng ibang tao. So dapat silang susugutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bakabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start bakabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang mga viewers po na maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 88 na mga comments. Nandiyan po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 47 na mga comments, Benjamin Maypay. Meron siyang 35 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 26 na mga comments. And Rodeline Lamsen, meron siyang 24 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much! And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Pusong Inami, Maria Luz Lagunsad, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ang nabigay sa atin po ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Crisilda Apare, nagbigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Thank you so much. And also i-greet natin ng belated happy birthday kay Juvel Tan, na anak po ni Ma'am Rodeline Tan. Happy birthday. At syempre nandiyan rin po ating po mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Lynn Gonzalez, BUT. Nandyan rin po si Nonoy Florin Hills, Maria Cristina Manimbao, Mando Cruz, Esing Mariano. I-greet natin si Ribaya Edith. Nandyan rin po si Luisa Yamamoto. And hi daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Pasig na si Mel Bunuan, Carmen Tan, and Rose Bunuan, and my loving mother na si Estrella Bunuan. Nandiyan rin po si Emmy Mapalad, Nemfa de la Cruz, Ralis Carlinga, Flaviana Abela, Johnny Howard. Nandiyan rin po si Jen Rev, Bayani P. Tobias, and Hayat Sumabel Kenjo. Okay, so kumusta ang lahat mga How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, painitin ko po kagad yung mga umaga kasi maraming mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipapakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, kahapon mga kababayan, wala na si Sir Ivan, no? Wala na lang po si Sir Ivan kasi nga super busy mga kababayan. As usual, marami pa rin pong tinatapos po ng mga reports and tasks si Sir Ivan before ko lilisanin po ang aking kumpanya mga kababayan. Sakto ba yun na word, lilisanin na?
Before po mag-off na, mag-signing off po si Ivan doon po sa aming kumpanya mga kabayan. So dami pong ginagawa si Ivan. Meron pong handover po sa aking mga projects or sa aking pong task mga kabayan everyday. So super busy talaga po si Ivan. Okay, so pasensyahan ho natin. So anyways mga kabayan ko, kahapon nakamonitor po si Ivan as usual. Kasi nga ang balita mga kabayan, di ba kung maalala ho natin, pag-usapan mo natin po itong si Digong. Kasi nga kung maalala ho natin, sa last po niya na press con mga kabayan, 'di ba tinanong ho siya ito pong si Digong na may balak ba siyang pupunta doon po sa Quadcom hearing mga kabayan kung sakaling siya po ay imbitahan po ng taga Quadcom hearing. 'Di ba sinabi niya na hindi raw siya matatakot mga kabayan. Bakit naman siya matakot? Pupunta raw siya kung sakaling siya po ay iimbitahan mga kabayan. Ngayon, yung Quadcom hearing kasi nga narinig nila at saka nakita nila po na sinabi yun ni Digong mga na handang-handa siya atin po sa Quadcom hearing kung siya daw ay iimbitahan. So nangyari mga kabayan, last Friday po, nagpadala po ng invitation ang Quadcom hearing doon po sa kampo po ni Digong mga kabayan or kay Digong. So nag-reply sila na pupunta daw mga kabayan. Pero anong nangyari? Kahapon, bilang umatras mga kabayan, di ba? Puro lang dalda talaga itong si Digong mga kabayan. Puro lang pambubudol talaga eh. Kahapon, umatras po si Digong. So ang kanyang palusot mga kabayan, medyo masama daw ang pakiramdam po ni Digong mga kabayan. Masama daw ang pakiramdam. Pero bakit short notice ang kanyang ipinadala doon po sa Quadcom hearing na kung saan sabi niya mga kabayan, hindi daw siya makakatin. Di ba? Talagang walang kwenta eh. Puro lang daldal mga kabayan. Tapos lagi niyang sinasabi noon na weak leader daw itong si PBBM. Siya pala dito po yung weak leader mga kabayan at saka napakaduwag talaga eh. Ang duwag po ni Digong mga kabayan umatras kaagad. And also tungkol rin po dito sa EJK na probe mga kabayan, di ba magkakaroon po or may plano po ang Senado na magkakaroon rin po sila dito po ng EJK probe or Senate probe mga kabayan sa war on drugs. At saka balita kahapon, napag-alaman rin po natin na yan daw pumunuan po ni Senate Minority Leader, yung si Coco Pimentel mga kabayan, siya daw ang umuno dito sa EJK War on Drugs po na hearing doon po sa Senado. Kung sakaling matuloy mga kabayan. Diba kung sakaling matuloy, pamunuan ho yan po ni Coco Pimentel mga kabayan. So siya nga pala, doon po sa mga nagsasabi na mga DDS, mga DDLS mga kabayan, bakit daw hindi daw si Bato de la Rosa ang paghahawakin dito po ng taga-Senado or ni Chis Escudero mga kabayan. Diba yan pong pinakalat kahapon, bakit daw hindi daw itong si Bato de la Rosa mga kabayan? Mga mapakasinto-sinto talaga eh. Kung ano po ang kanilang amo mga kabayan, gano'n rin po ang kanilang mga membro. Bakit naman po si Bato de la Rosa ang paghahawakin dito po ng Senate probe kung sakaling matuloy mga kabayan? Napaka-bias na po. Diba? Bias na po. Bakit? Siyempre, alipuri siya, aso siya ni Digong mga kabayan. At sa aman dito po nakatutok yung mga akusasyon, yung mga witness, kung sino po yung tinuturo ng mga kabayan na meron pong kinalaman at saka mukhang guilty dito po sa isinagawa po na hearing doon sa Quadcom hearing, di ba ito pong si Bato, si Bongo at saka itong si Digong mga kabayan. DDS, magunggong talaga to eh. Hindi mag-iisip mga kabayan na saan man ang inyong critical thinking, na saan man inyong mga pag-iisip, mukha yatang katulad kayo ni Sara Duterte. Mukha yata po mga kabayan na katulad talaga eh. Diba? Sinto talaga eh. At saka natawa ko doon sa vlogger kahapon mga kabayan. Kasi kahapon, nanood ako doon sa kay Bisdakiros yata yun, if not mistaken. Si Bisdakiros and also ang kanyang kaibigan makakabayan, yun, nakalimutan ko na yun, basta sila po ay DDS na vlogger. So while nakinig ako makakabayan, kasi nga naglibot-libot ako tungkol dito po tungkol doon sa banat po ni Sara Duterte, dito po kay PBBM and also kay Senator Amy Marcos makakabayan. Naglibot-libot pa rin po si Ivan doon po sa mga DDS po na mga vlogger. So sabi ng makakabayan, sabi nila okay na daw sa kanila na mukha dang sinto-sinto, mukha dang may something na makabayan yung tao na si BP Sara as long as prangka lang na makabayan. Okay lang daw sa kanila makabayan. Okay lang ba? Okay lang ba kayo DDS? Okay lang ba sa inyo na inyong leader? Isipin nyo po, ito pong si Sara Duterte, second highest
position po ang kanyang hinawakan po sa ating bansang Pilipinas. Second highest position, tas okay lang sa inyo na kailangan talaga pong mapatingin po sa isang psychiatrist makabayan. Siya nga pala, pabor ba kayo? Pabor ba kayo makabayan na ito po ating question. Ano sa palagay nyo? Sang-ayon ba kayo na dapat sumailalim sa psychological exam itong si BP Sara makabayan? Sang-ayon ba kayo? Please comment sa baba. Sa babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? Mga DDS, sumagutin po kayo. Okay? So anyways, makabayan ko, ito ng mga DDS no, walang kwenta talaga eh. Okay lang ba sa atin na merong ganun po na pag-uutak at saka karakter at saka attitude po yung magiging presidente daw in the future makabayan, year 2028? Okay lang ba sa atin? Paano kung malaman ho yan ng mga leader po ng ibang bansa makabayan? Di ba? Paano yan? Naisipin po ng mga lider po ng ibang bansa, presidente, vice president, prime minister po ng ibang bansa makabayan, uy, ang presidente po sa Pilipinas, year 2028 ha, year 2028, na babae, sakali lang, example. Kapag yan po malaman po ng ibang lugar makabayan, uy, may sinto daw, mukha dang baliw yan, yung presidente daw ng Pilipinas. Okay ba sa atin? Or hindi kaya mamimili grupo ang ating i-invest doon sa Pilipinas, ganyan po mag-asta, ganun po ang karakter po ng kanilang presidente na si Isang Duterte. Diba? Diba mga DDS, hindi ba kayo nag-iisip niyan? Okay lang daw sa inyo na kahit daw ganun, tingnan, nagmukha dang saltik sa in public makabayan, ito daw si Sara Duterte, as long as prangka na daw, hindi daw plastic, as long as apelido daw Duterte makabayan. Gonggong talaga eh. And also, mamay makabayan, pag-usapan rin po natin si kabayan, si Noli De Castro. Kasi meron siyang segment makabayan, meron siyang meron siyang guest doon, tinanong niya, at saka talaga pong sinabon, talaga pong pinulbos, ito pong si BP Sara makabayan. Di ba alam mo natin, ito pong si Noli De Castro, siya po ay former BP makabayan. So alam na alam niya ang mandato po, ang trabaho po bilang isang vice presidente. Kaya sinabon niya, pinaparinggan niya, ito pong si BP Sara makabayan. Mukhang nagsisinungaling. Ito pong si Sara. At talaga pong sinungaling. Para sa akin, sinungaling po itong si BP Sara makabayan. So mamaya, ipapakita ko natin po ang video ni Noli De Castro. But before that, syempre, dito muna tayo po sa ating good news makabayan. Para po malaman ng mga DDS na meron pong tinatrabaho po si BBM sa ating bansa para po mapapaunlad pa ang ekonomiya ng ating bansa makabayan. For more details, let's watch this. Nakabalik na ng bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos saksihan ng inaugurasyon ng bagong Indonesian President na si Prabowo Subianto. Doon ay binigyan diin ng Pangulo ang layuning palakasin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Binigyang pugay din ni President Marcos si dating Pangulong Joko Widodo sa naging papel niya sa pagpapaigting ng kooperasyon ng Pilipinas at Indonesia. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong presidente ng Indonesia na si Prabowo Subianto matapos ang inaugurasyon nito na personal na dinaluhan ng first couple. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Pangulo ng pinakamalaking ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Formal na nanumpa bilang ikawalong presidente ng Indonesia si Prabowo Subianto at pinakabatang vice-presidente ng Indonesia na si Gibran Rakabuming kahapon sa House of Representatives building sa Jakarta. Inimbitahan ang first couple ng nooy outgoing Indonesia President Joko Widodo na lumahok sa mahalagang pagdiriwang. Sa kanyang pagbati, sinabi ni Pangulong Marcos na ikinagagalak niya at ng unang ginang na maging bahagi ng okasyon na ito na espesyal para sa mga kaibigang dumalo at international community. Kinilala ng punong ehekutibo ang Indonesia bilang long-standing partner at malapit na kaibigan ng Pilipinas sa rehiyon. Binigyang diin din niya ang hangarin na higit pang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa makasaysayang okasyon na ito, na nataon sa nalalapit na ika-75 anibersaryo ng diplomatic relation ng Pilipinas at Indonesia sa Nobyembre.
Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawang leader ng bansa. Nag-courtesy call noong Setyembre si Prabowo kay Pangulong Marcos sa Malacanang, ilang buwan matapos niyang manalo sa eleksyon. Kapwa nangako ang dalawang leader noon na pagtitibayin ang alyansa ng dalawang bansa. Kaya ang pagbisita ni Pangulong Marcos ay patunay ng malalim at matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at Indonesia. Simbolo rin ito ng commitment ng dalawang bansa na palawakin at paghusayin pa ang bilateral relations. Samantala, kinilala ni Pangulong Marcos ang kontribusyon ng dating Pangulo ng Indonesia na si Widodo na tumulong sa pagpapaigting ng kooperasyon ng dalawang bansa. Noong 2022, Indonesia ang unang state visit ni Pangulong Marcos, kung saan mainit siyang tinanggap ni Widodo na bumisita naman sa Pilipinas noong January 2024. Inilatag ng Australia ang 5 taong plano para makatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Narito ang report. Nitong nakaraang linggo, inilunsad ng Australian Embassy ang 5-year development partnership plan sa Pilipinas. Pinangunahan ito ng Australian Foreign Affairs and Trade Secretary John Adams at Australian Ambassador to the Philippines, HKU. Sa ilalim ng DPP, nais ng Australia na makapag-ambag sa stability ng Pilipinas pagdating sa economic growth, prosperity and resilience, pagbibigay proteksyon sa civil maritime security, conservation, peace and order, climate change, at maging pagbibigay kaalaman sa pamaraan para masolusyonan ang problema sa plastic pollution at coral restoration. Ang DPP ay ginawa sa pakikipagtulungan ng National Economic Development Authority o NEDA, alinsunod sa development target ng bansa. Sa higit 2 dekada, 63 billion na ang naibigay ng Australia sa Pilipinas from strategic partnership o 4 na bilyon kada taon, kasama ang $3.6 billion para naman sa official development assistance. Naniniwala si Ambassador Yu na malaki ang maitutulong ng DPP upang ang bansa ay maging conducive for business upang makapanghikayat ng iba pang mga Australian investors sa bansa. Dumami pa ang mga Pilipinong nagtitiwala at kontento sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa isang survey. Sa panahong magulo ang politika, mas mahirap mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga halal na lider ng bayan. Pero may hinahanap tayo na katangian ng isang pinunong maaasahan at may paninindigan. Yung puso niya nasa mahirap. Kung anong mga kailangan sa taong yung kapos, matugunan niya. Dapat po sila talaga ay mayroong sariling paninindigan at saka po ay kung ano po yung tama, yun po ang dapat gawin. Batay sa pinakabagong survey ng Tangere, bahagyang tumaas ang satisfaction and trust ratings ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Oktubre. Mula sa 46.40% noong Setyembre, tumaas ito sa 46.90% ngayong buwan. Ang nagsabing nasiyahan sa performance ni Pangulong Marcos Jr. Sumipa naman sa 59.30% ngayong buwan ang nagtiwala kay Pangulong Marcos mula sa 58.80% noong nakaraang buwan. Naitala ang pinakamataas na satisfaction and trust rate sa Hilaga at Gitnang Luzon sa mga 18 hanggang 35 taong gulang. Dahil nakikita na rin ng mga kababayan natin yung mga nailitaw ng mga programa, particularly doon sa infrastructure development, doon sa job creation, economic self-sufficiency, food security, combating inflation, tsaka yung ating foreign policy. Samantala, bumaba naman ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte. Mula sa 56.80% noong Setyembre, sumadsad ito sa 56% ngayong Oktubre. Atrasado rin ang satisfaction rating niya. Noong nakaraang buwan ay 48.70% pero ngayon ay bumaba ito sa 48% na lamang. Naitala sa gitna, Hilagang Luzon at Metro Manila ang pinakamaraming nagsabi na hindi nasiyahan o nawala ng tiwala sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Professor Calilong, nakaapekto ang nakaraang presko ng Vice Presidente sa pagbaba ng kanyang satisfaction and trust ratings. Ano na, DDS? Lagapak. Masakit sa mata, no?
Sige, every time po nagagawa po ng press con, ito pong si Sara Duterte mga kababayan, lagapak kasi ang kanyang ginagawa po dito na banat during po sa kanyang mga press con. Kaya lagi pong lagapak at saka pababa ng pababa ang kanyang survey mga kababayan. Approval, plus trust rating, bumaba lahat. Lagapak na lagapak. Sige pa, gagawa pa kayo po ng press con. Kasi dyan po sa press con, nakikita po ng taong bayan kung talaga bang mapagkakatiwalaan ito pong si Sara Makabayan o talaga bang deserve ba siya magkaroon dito ng trust at saka approval. Hindi po tanga ang taong bayan, hindi po tanga mga DDS. Ang tanga lang po dito yung mga alipores po ni Sara Duterte. Mga alipores po ni Digong, sila po yung oto-oto plus tanga. Kasi lahat po ng mga sinasabi po ni Sara doon po sa press con Makabayan, agree na agree sa kanila. Ganun pa nga talagang maganda daw ang ginawa po ni Sara Makabayan. Approve lang sa kanila kasi daw napakatapang daw Makabayan. Matapang daw. Ngayon nga, presidente na po sa impyerno Makabayan. Diba? Si Sara, presidente na po sa impyerno. Sabi niya Sabi ni Sara diba? Presidente na siya ngayon sa impyerno Makabayan. Kawawa talaga po ang bansang Pilipinas kapag siya po dito ang magiging presidente Makabayan. Kawawa po. Ipapakita ko sa inyo. Like for example, noon pa man, alam na ho natin ang kailang pakay dito po kay PBBM Makabayan. Alam na ho natin yan, di ba? Example dito po kay Sisi. Ito pong si Sisi Makabayan, rabid ho ito na troll po ni Sara Duterte. Kasama to sa payroll Makabayan. Sabi niya, to my fellow DDS, huwag iboto ang mga kalyado ng administrasyon. Idiretso natin sila sa inodoro. Sabi niya Makabayan, idiretso daw. Kung mawawala ang karamihan na pro-administration, after this election, we might have a shot in impeaching BBM. O diba, klaro-klaro na kung ano talaga po ang kailang pakay ito Makabayan. Pakay nila sa kanila pong pagrarally, pakay nila sa mga paninira po kay BBM kasi gusto talaga nila na ma-impeach po si BBM or matanggal po sa pwesto Makabayan. Kasi yan lang naman talaga ang pag-asa po ni Sara Duterte Makabayan, ang matanggal po sa pwesto itong si PBM. Ako rin po'y mananawagan Makabayan na dapat rin po natin pong idritso sa inodoro yung mga kalyado po ni Digong Makabayan, yung mga pro-China na mga alipores po ni Digong na tumakbo ngayon sa next po na eleksyon. Dapat idritso natin po dito sa doon po sa inodoro Makabayan. Kasi kapag sila po'y makakapasok and also makakapasok rin po ito si Sara on the next election sa 2028, ang unang hahabulin dito yung mga pro-admin na vlogger Makabayan. Totoo yan. Unang habolin dito ang mga pro-admin na vlogger. Kasi ang mga pro-admin na mga vlogger, mga Marcos vlogger, malaking factor ho ito sa pagtira at saka sa pagbulatlat dito sa mga ginagawa pong kabulustagan po ni Sara Duterte Makabayan. Ipinapaalam ho yan ng buong Pilipinas, ng buong mundo, ang kalitsihan dito ni Sara Duterte dahil po yan sa mga vlogger po Makabayan. Totoo yan, ang vlogger, malaking factor yan sa pababalita. Aside rin po sa mga mainstream media Makabayan. Pero mostly kasi ngayon, napansin ba natin ang mga mainstream media Makabayan, parang give and take ngayon na nangyari po sa admin na kapag mayroong balita po ang mainstream media, ibabalita po ng mga pro-admin ng vlogger. Kapag mayroon pong mga balita po na ang mga pro-admin ng mga vlogger na hindi po nakita po ng mga mainstream media, ibabalita rin po ng Makabayan. Parang give and take na nangyayari. So malaki rin po ang factor ang mga pro-admin na vlogger Makabayan. So kami po nakikiusap. Sana po hindi na po ibalik. Huwag na po natin pong ibalik ang mga Duterte dyan po sa pesto o sa kapangyarihan Makabayan kasi kami po ay malilintikan. Malilintikan po si Ivan. O diba? Diba mga DDS? Alam namin ang iyong iniisip. So yan talaga po ang pakay nila. Gusto talaga nila pong matanggal po sa pesto itong si PBM. Bakit? Ulit po natin. Yan lang po ang tanging pag-asa ni Sara Duterte. Kaya nga tingnan ho natin po sa kanyang latest po na press con Makabayan, devastated, wala na po sa kanyang pag-iisip, talagang merong something talaga Makabayan. Kahit sino po nagsabi dito, political analyst, doktor, at saka yung mga mababatas Makabayan, mga attorney, tingnan yung mga sinasabi nila, isa lang po Makabayan, may something talaga kay Sara Duterte. Bakit?
Super devastated siya kasi hindi po nagawa ang kanilang plano mga kababayan. Hindi po nila napatanggal po sa pwesto si PBBM. Noon pa man ang dami lang plano, ang dami po nila pong ipinakalat po ng mga fake news, ipinakalat po nila po ng mga piki na mga issues dito po kay PBBM. Gumagamit daw ng white powdery substance, gumagamit daw ng mga kababayan, yung cocaine, at saka meron silang bidyong ipinakalat po yung pulboronic video mga kababayan. And also kahit si Digong, di ba tumulong si Digong mga kababayan na meron na tayong adik na presidente. Meron na tayong bangag adik na presidente mga kababayan. Umipikto ba? Hindi. Kasi hindi na po nauto sa kanila ang taong bayan mga kababayan. Hindi na po nakinig sa kanila. Kasi marunong na po mag-isip. Kasi social media world na ho tayo ngayon mga kababayan. Madali na lang po mag-research. Nandyan na po sa social media ang lahat. Pero syempre, kapag nandun ka sa kabilang kampo at ikaw po ay magka-ok-ok ang inyong utak mga kababayan, well, ikaw talaga po ay mauto dito at siya maging tanga mga kababayan. Okay? Diba? Ang mga plano nila, hindi po nag-prosper. Kasi si PBBM, siya po ay protektado po ng mga matitino po na mga tao. Hindi po nila napatanggal si PBBM kahit anong gawin lang mga kababayan. So anyways, isa na po natin. Nandyan po si Lorito Kalimlim Jr. Hi to Elmer Pinaranda. Nandyan po si Tess Faraon, Euphemia. Isa na natin si Cecilia Manaksa. Hi to Teresita sa Ulog, Aspernito. Nandiyan po si Linda Lim, Adrian, Barbara Butler, Romeo Esmen. Hi to Maydan. Nandiyan po si Susan Reyes, Jovi Montero, Masking Digma, and hi to Rosindan Aunso. Mga kabayan ko, meron ko nabasa doon sa ating last vlog. And also, the other vlog, mga previous vlogs natin mga kababayan, meron ko nabasa doon, I think sa ating last vlog, 4 yata nabasa ko doon mga kababayan, na sabi nila, no audio daw tayo, wala daw sounds mga kababayan. Totoo ba? Meron bang part or portion po sa ating vlog or video na walang sound mga kababayan? Please comment dyan sa baba. And also kapag meron ko nakita po na portion sa ating vlog mga kababayan na wala pong audio or wala pong sounds, ilagay nyo po kung saang timeline. For example, 12 minutes, ito po walang audio dito para malaman po ni Sir Ivan. Kasi kung napapansin natin mga kababayan, napansin nyo ba lahat ng mga videos natin na mga pinakita dito, walang background music. Kahit 'di ba balita po sa PTV, sa GMA, News 5 or sa iba pa man na mga mainstream media mga kababayan, napansin niyo ba walang background music? Kasi tinanggal ho yan ni Sir Ivan. Ang ginawa ko dyan mga kababayan, is a vocal isolation. Kasi ayaw kasi na mayroong music mga kababayan, parang ma-disturb tayo eh. Napansin ba natin yan? Kasi yan po inedit talaga po ni Sir Ivan. Before ko ipapakita sa inyo po yung mga videos, inedit ho yan ni Sir Ivan. So ang nangyari dito, meron kasi mga balita po sa ating po mga mainstream media mga kababayan na kung saan ang hina kasi ng sound. Meron pong ganun. So ang ginawa po ni Sir Ivan, tinataasan ko po yung sound volume mga kababayan. Magiging, minsan nga, 300%, 400%, para lang po ma-level po ang sound ng ibang balita mga kababayan dito po sa ibang mga sound natin para magiging level hulan ang music. Ini-edit yan ni Sir Ivan. O baka siguro kapag aabot na po sa 400% or 500% po yung volume, baka siguro anong tawag ito mga kababayan para mag-tweak yata. Anong term yan mga kababayan? Sila bang maalam dito sa sound engineering para mag-tweak yata, parang sumubra yata yun, yung tweaking nan. Baka yan po ang part na wala pong sound mga kababayan. Okay? So please, i-comment natin dyan sa baba para malaman yan ni Sir Ivan. So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang bago nila pong pakulo, ang bago nila pong ipinakalat po na balita mga kababayan na si PBBM daw. Well, una, ipapahula ko muna sa inyo mga kababayan kung ano sa tingin ninyo ang nasa loob po ng bulsa ni PBBM. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Please comment nyo sa baba at sa babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Hula muna tayo. Kasi yan po ipinakalat ngayon ng kabilang kampo mga kababayan. Kasi nga hindi na sila po dito po nakaisip ng anong bago nila na ipapanira ito kay PBBM, kundi yung nakitang merodang bumukol dito po sa bulsa ni PBBM sa kanyang right side mga kababayan during po dun sa kanyang visit sa Indonesia. May nakita silang bukol dyan po sa may side pocket po sa ano po ni PBBM sa kanyang polo bang tawag niya mga kababayan? Parang pulo barong yatang tawag niyan. Sa kanyang pulo barong, dito pa sa right side, meron pong bumukol mga kababayan. Ngayon sila, nag-assume sila, yan daw ay colostomy bag mga kababayan. Colostomy bag daw ni PBBM. Colostomy bag?
gunggong talaga eh. Kasi nga, sabi nila makabayan na si PBBM daw meron ng sakit sa kidney. At saka nag-ongoing daw itong si PBBM ng hemodialysis makabayan. Sakto ba yan? Hemodialysis, if I'm not mistaken. Sakto ba yan? Hemodialysis. Di ba yung hemodialysis makabayan? Di ba yan pong machine ang ginagamit po para po mag-filter po sa mga unwanted po na mga waste sa ating katawan, either sa dugo or sa salt natin makabayan. Di ba yan pong ginagamit? Hemodialysis. Kapag meron pong epekto or meron pong infection sa inyo pong kidney makabayan or some part sa inyong katawan. Diba ginagamit po yung hemodialysis? So ang colostomy bags, hindi po nakakalam, yan po ginagamit doon po itatapon yung mga waste sa ating katawan. For example, yung pupo natin, yung itats, or yung salt makabayan, o sa dugo po na mga hindi pwede na nandyan po sa dugo, dyan po nilalagay po sa colostomy bag. Asa yan po dala-dala lagi po sa mga nag-ongoing po ng hemodialysis makabayan. Sakto ba si Sir Ivan? Please i-correct nyo si Sir Ivan kung meron tayong mali, okay? Kasi alam mo natin, si Sir Ivan, hindi po ako health practitioner, okay? So nabasa ko lang makabayan. So anyways, ito pong kalang bagong paninira. Ang original pong nanira makabayan, ang pinakauna pong nag-post niyan, si Pambansang Tagiptip. Yes, si Pambansang Tagiptip makabayan, siya po yung unang nagpakalat niyan. Kaya lang, sinakyan po ni Miss Alona. Kilala ba natin si Miss Alona makabayan? Or natatandaan ba natin si Miss Alona? Diba siya po ay isa pong Marcos supporter noon. Siya po ay Marcos supporter noon makabayan. So nung bumaliktad na po, ito pong si Pambansang Loyal, pati rin po itong si Miss Alona, bumaliktad rin po makabayan. Sayang eh. Pero friends natin yan. Pero makapangit naman kasi ng mga sinasabi. Pero siyempre, korte natin po ng konti makabayan. Ito pong si Miss Alona. At lalong-lalo na, ito pong si Pambansang Tagiptip. Kasi pangit po ang kanyang mga pinagsasabi makabayan. Para po maintindihan natin, let's watch this. Sige, tuloy natin. Papakita ko po sa inyo. Kayo na lamang po ang humusga. Sige, kami. Diyan ko po nakita itong pinag-uusapan na naman ngayon ng ating mga kababayan, mga ka-PL. Ano ho ang sabi dito? May video po ito ha. Mamaya na, basahin ko lang. Ang sabi dito, ang tagal sa akin. Photo was thought to be a colostomy bag, but it seems like a catheter for hemodialysis, mga kababayan. Basahin muna natin kung ano hubang ibig sabihin ng hemodialysis. Nagsaliksik tayo ng kapiraso lang naman. Nagsaliksik ng kapiraso. Okay lang, sige. Appreciate naman yan. Okay, Gora tayo. Ito ang sabi, in hemodialysis, a machine filters waste, salt, and fluid from your blood when your kidneys are no longer healthy enough to do this work adequately, mga kababayan. Di ho ba? Napabalita rin, matagal lang panahon, mga kababayan, na di umano itong mamang ito isa na lamang daw ang kidney dahil na-donate niya na sa kanyang namayapang ama. Usap-usapan nyo noon, mga kababayan. Hindi natin alam kung gaano katotoo ito. Maaaring bata pa ako noong mga panahon na yun. O sa mga mas may edad sa akin dyan, kung totoo ito, paki-comment po, mga kababayan. Hindi, actually, narinig ko din yung balitang yan before na itong si Da Junior, itong si Ngagva is nag-donate before ng kanyang kidney sa kanyang papa. Okay? I do not know if it is true or not. Hindi ko ito kino-confirm, but there was a time na narinig ko ang chismak na ito, na di umano itong si Ngagva ay nag-donate ng kanyang kidney kay Apo Lakay. Okay. Anyway, matagal na namang issue. Talagang may issue. Di umano itong si Ngagva sa kidney. Tuloy nga natin ito si Pambansang Loyal. Pambansang Loyal, tuloy mo na. Alright, okay. Ngayon, eto na ho ang tingnan natin video. Ipapakita ko sa inyo, mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga. Ayan, sabi ni Pambansang Loyal, tayo ang humusga, ano ba ito? Silipin na natin. Gora na, Pambansang Loyal. Pansinin nyo na lamang po ang litrato, mga kababayan, na ginawang video nga.
para paulit-ulit na makita ng ating mga kababayan. Kaya tuloy ngayon sa social media, naging usap-usapan na naman ito, katulad po nung mga nakaraan pa. Ito na yung video, panoorin na po natin. Ulitin ko po ng 2 beses para mas klaro. Ayan. Okay. Although hindi ito kino-confirm, parang ang naging comment dito na nag-upload is the photo was thought to be a colostomy bag, but it seems like a catheter for hemodialysis. Okay. So ayan 'yun. All right? Kasi bakit ka may bukol sa tagiliran? Hindi naman pwedeng pitaka 'yan dahil hindi mo naman ilalagay ang pitaka mo diyan sa gilid. 'Di ba? Tuloy lang natin. All right. Alright. Di ba? Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? Kasi ako, hindi ako mapalagay. Parang may umbok sa tagiliran niya na hindi natin malaman kung ano talaga ang nasa loob ng kanyang damit. Kaya ito umumbok. Nagtatanong lang naman tayo, mga kababayan, pero kayo na pong bahalang humusga. Well, magtatanong rin po ako dito, mga kababayan. Agree ba kayo na itong dalawa na to, mga tanga, mga kababayan? Magunggong pa. Ay, sorry, Miss Aluna, sorry. Isa itong si Miss Aluna, mga kababayan, bumaliktad eh. Pero kukurtin natin yan. Kasi nga itong dalawa mukhang tanga talaga eh. Tapos sabi pa ni Miss Aluna, mga kababayan, even though, at saka pati po, ito pong si Pambansang Tagiptip, na hindi doon lang kinukonfirm, mga kababayan, but it's up to the viewers nila kung ano po ang kanilang iniisip. Well, siyempre, gunggong kasi yung mga viewers nila, mga kababayan, so negative talaga po ang kanilang i-comment doon po sa comment section. Nag-assume sila kagad po na colostomy bag daw yung mga kababayan. Ay ba pa nga, catheter na mga kababayan, gunggong talaga eh. Makinig po mga DDS, makinig ka Aluna, makinig ka Pambansang Tagiptip. Kinuntak ko yung PCO, yung taga-PCO po na nakasama po ni BBM. Alam mo, mga kababayan, siya nga pala, sino bang nag-comment na ba tayo sa baba? Di ba, pinapahula ko sa inyo, mga kababayan, kung na po ang posibleng dala po ni BBM lagi sa kanyang side pocket po, sa kanyang polo shirt, mga kababayan. Nakapag-comment naman lahat. So, kinunta ko po yung PCO, DDS makinig. Yan po ay body microphone, mga kababayan. Body mic ho yan. Yan po ay kasama po sa monitor po ni BBM. Alam ba natin, DDS, yung body mic? Dala-dala ho yan lagi po ni BBM. Minsan dito po sa kanyang left side ilalagay, minsan po sa kanyang likuran, and also dito po sa kanyang side pocket sa right side inilagay. Kung napapansin natin, yung mga previous niya na mga videos, mga kababayan, kapag ganyan po kanyang sinusuot, may lagi pong umbok dito o may bukol to sa kanyang gilid, mga kababayan. Yan po ay body mic. Sabi ho yan ng taga-PCO, mga kababayan, kinumpirma ho yan ni Sir Ivan. Kasi nga duda ako dito eh. Kayong dalawa, Aluna and Pambansang Tagiptip, kahit si PBM ay isa na lang po ang kanyang kidney, it does not mean hindi siya healthy. Kasi ang tao, mga kababayan, kapag isa na po yung kidney, siyempre nagmi-maintain ho yan sa kanyang pagkain, meron ho yan mga pinipili po ng mga pagkain, kasi marami na pong bawal sa kanya, mga kababayan. Alam ho natin po, meron pong health nutritionist, ito pong si PBM, mga kababayan. Meron po, di ba pinakita ho yan, meron siyang health nutritionist. So piling-pili po ang mga pagkain po ni PBM, mga kababayan until now. Kasi isa na lang po ang kanyang kidney. Ulitin natin dito, hindi magsabihin si PBM ay isa lang pong kidney, hindi na siya healthy. Healthy po si PBM. Alam mo namin yan kasi nga lagi po kaming nag-monitor po kay PBM. Doon po, galing po ng informations po, galing po sa PCO, mga kababayan. Don't worry po, mga Marcos supporter, mga loyalista, healthy po si PBM. And also sana maisip rin po ni Aluna at saka ni Pambansang Tagiptip, nandun ho yan, during ho yan doon sa pagbisita po ni PBM, doon po sa Indonesia, mga kababayan. Kasi kasama niya dyan yung bago pong presidente po ng Indonesia and also yung previous po na presidente, mga kababayan. Kung nakita ho yan na makasama doon ni PBM, hindi ka magdududa, di ba? Tapos isipin nila, uy, totoo ba? Colostomy yung dala po ni PBM? Imposible ho yan.
Napaka-imposible ho yan. Kasi kapag ikaw na po ay meron na pong dala-dala po na colostomy mga kababayan, hindi ka na po ganun ka-active. Alam ho natin yan. Hindi ka na po ganun po ka-active mga kababayan. Tingnan nyo si PBBM, halos hindi na po matulog. Ang dami niya pong mga schedules, ang dami niya pong mga event, ang dami niya pong ginagawa mga kababayan. Halos hindi na nga matulog si PBBM. Yan ba'y hindi healthy? Kung sa mga normal po na tao mga kababayan, kapag lagi pong wala ng tulog, marami pong iniisip, marami pong tinatrabaho, hindi malayo magkakasakit mga kababayan. Pero tingnan niyo po si PBBM. Very healthy po si PBBM. God bless. Diba? Ganon sana kayo, Mamansang Tagiptip at saka Miss Alona. Dapat ipag-pray ho natin po ating presidente na hindi po magkakasakit. Pero sa inyong tono, sa inyong pananalita, inakasahan nyo na, diba? Gong talaga, ang sarap kurutin eh. Siya nga pala, Miss Alona, pakipitik nga yung tinga po ni Mamansang Tagiptip. Gonggong yan eh. Di ba? Gonggong talaga yan eh. And also, share po natin. Nandyan po si Jess Tubtub, Mary Jane Tan, hi to Nono Vlogs, hi to Elvira Manser, nandyan rin po si John Wick, hi to Evelyn Garcia, kasama rin po natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, and Regine of Andawi, Cebu. Greetings come from Rodolfo Ranararbor of Tansaka, Cavite. Hi to Ray Martinez, Vanes Milagros, Jalen Cason, nandyan rin po si ICU. Hi to Ashen, Romeo Caro Gigato Jr., Roger Mabaet, Ronilyn Lamsen from New Zealand, Visitacion Garcia, Esteban de la Cruz, and hi to Lito Cabanse from Milan, Italy. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo po ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Kita ba niyo ito? Yan. Di kaya nagsilo si Inday yan? Ha? Yan po si dating Vice President Leni Robredo at si Pangulong Marcos. Ha? Hindi kaya nagselos yan kasi bigla sila nagkita sa Bicol eh. Ha? Yan po yung magpunta sa Sorsogon, Bicol si Pangulong Marcos ng isang araw. At yan nangyari dahil inimbitahan ni Senate President Escudero si Leni Robredo dyan po sa okasyon na yan doon sa inauguration ng Sorsogon Sports Center. Okay, kaya nga nagpasalamat doon sa isang okasyon sa Malacanang si Pangulong Marcos na si Escudero daw naging tulay doon sa National Political Reconciliation. Kaya nga, biro'y totoo, baka naman dyan nagselo si Inday Sara Duterte na ilang araw lang nangyari itong tinuturing niyang political reconciliation, biglang nag-press conference si Inday at maraming sinabi laban kay Pangulong Marcos. So, bahala na kayo kung ano yung tingin dyan. Ano yung masasabi dyan. At yung bang pakipagkitang ito ni Leni Robredo na nakapokus ngayon sa local politics dyan sa Bicol ay talagang magiging simula na. Nagsimula na actually, magtutuloy-tuloy na yung magandang ugnayan ng Piklawan-Dilawan at Marcos administration. Kung yung mga gunita, from day one sinabi ko na, hindi problema ni Pangulong Marcos ang lehitimong oposisyon, Dilawan, Piklawan, Liberal Party. Dahil itong grupong ito ay nagsabing maayos naman ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Suportado nila yung independent foreign policy. Suportado nila yung galaw ng Pangulo at paninindigan sa West Philippine Sea. At yung iba pang mga programa sa infrastruktura at pagbibigay ng ayuda sa mga mahirap. Yun ang laging sinasabi ng Piklawan-Dilawan. Itinuturing ko, at siguro yan din ang yung tingin, na ang Liberal Party hindi sakit ng ulo ni Pangulong Marcos. Noon pa. At ngayon, officially, na yan na yung pagrespeto at pagkilala. Nakipagkamay na, nakangiti pa, ang ganda ng ngitian ng dalawa. Lalo na ni the former Vice President Leni Robredo, yan na, pati nga yun nasa harap nakita naman nyo itong ngiti. Di ba? Kita nyo yung ngiting yan, ni Vice President, former Vice President, na makipagkamay sa ating Pangulo. Sabi nga niya, sayang nga lang dahil meron daw lakad si Leni. Hindi siya nagtagal. Kung yung mga gunita, 2 okasyon yung pinuntahan ng Pangulo sa Sorsogon ng isang araw. So, di ba yan ang magandang balita? So marami nang mainggit dito, lalo na yung mga DDS. Any comment, reaction sa bagay na ito, pakilike lang po ninyo. Speaking of DDS, nako, lumalala ang laglagan.
lumalala ang sigalot sa pagitan po ng mga Duterte at ng mga DDS. Hindi lang mga vlogger ang nagkakagulo sa kanila, pati yung mga politiko. Kung yung mga gunita, idiniin ni Colonel Garma na isa sa malapit kay dating Pangulong Duterte na merong reward system, merong kinalaman sa mga maaaring paglabag sa human rights, sa karapatang pantao ang Duterte administration, pati mga pulis. Idininin naman po. Matindi ang denial dyan ni Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo na parehong malapit sa dating Pangulo. At maging ang dating Pangulo ay hindi rin sang-ayon sa mga sinabi niya na mayroong reward system sa kampanya sa illegal drugs during Duterte administration. So, kung ano yung mga sinasabi ni Colonel Garma, idinidinay naman ng mga Duterte supporters na mga politiko at mga abogado. Ayaw ko na tukoy yung mga abogadong sumawsaw. Idinidiin na nila si Garma ngayon. Wala nang kakampi si Garma kung hindi yung mga kongresistang nagtanong sa kanya. At hindi. Yung mga sinasabi ni Garma at ni Kerwin Espinosa, idinidinay, tinatanggi ng mga politikong malapit kay dating Pangulong Duterte. So, sila-sila yan eh. Di ba? Yung Garma napakalapit sa dating Pangulo. Yung Leonardo malapit sa dating Pangulo. Di ba? Pagkatapos itong mga taong nasasangkot sa reward system ay nagdi-deny. At may banta pa nga na magkakadimandahan pa eh. So, yan po yung diyan ko dinajustify, doon ko pinanguhugutan na yung mismong mga DDS naglaglaga na. Kanya-kanya na silang palusot, kanya-kanya na silang akusasyon at denial. Na nag-umpisa yan doon sa mga vlogger na kanya-kanya na rin. Hindi na rin sila nagkakasundo. Naglagdagan din sila, naghawa-hawa na. At ngayon, tingnan natin kung ano ang kanilang magiging reaksyon, kung sila ba'y magkakaisa namang susuporta dito sa mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte na anak ng dating Pangulo. Ito bang ginawa ng dating Vice President na mga akusasyon laban sa ating Pangulo? Ito ba ang magiging pantakip? Kaya ba nitong pagtakpan yung issue ng reward money? Kaya ba nitong pagtakpan yung laglagang system? Laglagan na sa mga Duterte followers, supporters at mga politikong Duterte? Dito ho sa ginawa ni Inday Sara Duterte na mga batikos, panunumbat, paninisi at kung ano pa laban kay Pangulong Marcos. So, di ba? Antindi nila. So, marami ho talagang balita. Kaya sa kanila rin nanggagaling ang mga balita. Sa kanila rin nanggagaling ang mga isyong kontrobersyal. Pero siyempre, taong bayan ang mahalagang makaalam kung ano ang totoo. At yan ang ating sinasabi. Hindi na ho pwedeng maitanggi yan. Kung may mga masasalimuot sa kampo ng Duterte supporters at yung kampo ni Vice President Sara o Inday Sara, ito naman ngayon. Meron ng political reconciliation between President Marcos at Liberal Party o kampo ni Leni Robredo na alam na natin sila yung matinding magkalaban noong 2022. Talagang anything can happen talaga sa politika. Sa kanila nang gagaling ang mga balita. Sabi ko nga, parang sa kasabihan natin, kung walang apoy, kung walang usok, walang apoy. Sa kanila nang galing. Marami pa hong mangyayari. Abangan ninyo. Okay, so ito na makaabayan. Ipapakita ko na sa inyo po yung banat ni Noli de Castro dito kay Sara Duterte. But for that, share natin. Nandyan po si Wing Salvatierra, Victor Robin, Rosalie Cartera, kasama rin po natin si Nonsky Pasamonte, Boboy Elmido Costin Sadugyo, nandyan rin po si Gorgonia Angala, Josephine Abiba, Nida Ichhaka, Apple Nash, Jose M. Bornos, kasama rin po natin si Elsa Sabuco, Hieronimo Singian, William Steven Verdugo, Anjang Aison, Marilo Bidnarek, Alicia Lick, Ivy Alfonso, Janet D. Narvaez, Lisa Dakotanan Candido, Otilo Lem Diesto, and hi to Elsa Hoffman. So for more details, let's watch this. Congressman Joel Chua, ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability at mula sa 3rd District ng Manila. Congressman, maraming salamat po at magandang umaga po.
Magandang umaga po, Vice President Kabayan Noli de Castro at sa lahat po ng iyong tagapakinig. Okay. Atin lamang lilinawin itong mga pinag-usapan sa Quad Committee, yung tungkol sa 34 na safe houses simula ng mag-assume ng kanyang tanggapan bilang Vice President, si Vice President Sara Duterte. Ang una naming tanong muna, bakit napakarami po at para saan po ang mga safe houses, Congressman? Yun nga rin ang pinagtataka po namin dahil unang-una wala naman po sa mandato ng ating Vice President na mag-secure ng safe houses. Although siyempre ito po naman kasi, itong mga safe houses inaalaw po to para sa paggamit ng confidential fund. Kaya sa tingin ko po, worry ko po, ito po'y ginamit nila to justify the spending. Ito pong 16 million para po sa confidential fund. Pero alam mo namin, ewan ko ang safe houses, kung may tinatago halimbawa tayo, mga malalaking kaso na may mga witnesses, sini-safe house ko natin yung mga witnesses, di po ba? Para saan pa yung pwedeng paggamitan ng safe house? Tama po kayo. Ginagamit po to pag may mga intelligence gathering, meron ka pong may mga pinoprotektahan ka na mga testigo, may mga opo. Kaya nga po, actually, ito pong ang mga tanong po namin, talaga namang hindi nasagot dahil unang-una, wala naman pong dumating kahit isa po sa tanggapan po ng Office of the Vice President. Marami po kami mga katanungan habang lumalalim po yung ito pong investigation natin, mas lalo lamang pong nadadagdagan yung ating mga katanungan. Okay. 30 tama ho ba ang mga safe houses? 34 safe houses. Okay. Ang minimum po, nung nagtanong po kami, magkakano yung pinakamura, 250,000 at ang pinakamahal po ay 1 million. Per ano in 11 days. Per day, per night? In 11 days. In 11 days. So actually, meron po kaming tanong pa rin po dyan dahil unang-una po, nakita po namin doon sa mga inisyu nilang acknowledgement receipt, makikita po ninyo wala pong detalye. Ang nakalagay lamang po doon yung pangalan at saka kung sino po yung nakatanggap at saka yung petsa. Ngayon, makikita po namin, may petsa po kasi doon, halimbawa, yung 1 million. Yung isa po nakapetsa December 26, yung isa po nakapetsa December 28. Ngayon, ang tanong po namin, ito po bang 1 million na to nagko-cover from December 26 to December 31? Opo. O December 28 to December 31? Okay. O yung duration po ng paggamit nila ng confidential fund which is December 21 up to December 31, yung 11 days. Okay. Kasi kung December 28 to 31, iba na naman po yung per day nun kung susumahin po natin. Maikli lang yun. May 4 na araw lang po yun. Kaya so, magkano po nila nirentahan ng 4 na araw? Parang lumalabas, 250,000 a day. Per day? Gaano po ba kalaki to? Ang sinasabi po, December 2022, alone, noon lang, December 2022, ang rental payments na may total na 8.75 million pesos. Tama ba? Ano po? 8.75 million pesos for December 2022 lang. December 2022. Parang hindi ko po maalala yung exact figure pero may mga ganun pong numero. Oho. Okay. Kaya nga hindi mo malaman kasi wala po talagang detalye doon sa binigay sa amin Pati po yung COA hindi rin nila masagot yung mga tanong namin Ang tanging makaka-justify lamang po nito ay yung Office of the Vice President. Okay. In fact, ang tanong din po namin, kasi normal po to. Ito po yung normal na kalakaran po natin. Pag kayo po ay magrerenta, di po ba hindi ka naman papapasukin, hindi ka pagagamitin, babayad ka muna. Opo. So, ang ina-assume ko, kung nag-issue ng acknowledgement receipt ng December 28, ibig sabihin, doon pa lang sila nakapagbayad. Normally, may down payment yan, may advance, may deposit. So, kailan nagsimula yung renta? Yun ang tanong doon. Kasi ang petsa, December 28 may December 26, may December 28.
yung paggamit nila hanggang December 31 lang. Ang sinasabi, December 27, 2.6 million for December 28, and 2.4 million for December 29. 3.7 for December 27, 2.6 million for December 28, and 2.4 million for December 29. Para ang total po niya 16 million. Yun pala yung 16 million. Hindi ba humarap itong Special Disbursing Officer na si Gina Acosta? In-invite na po namin siya, hindi po siya dumating, nag-issue na po kami ng subpoena. Pag siya po ay hindi pa rin po darating, mapipilit po tayo na i-contempt na po siya. Oo, kasi siya nakapirma, di ba? Actually, dalawa po sila na nakapirma dito. Siya po yung Special Disbursing Officer at yung nag-approve po si Vice President Sara Duterte. Okay. Ang sinasabi po mga lugar na safe houses, hanggang ngayon nagtataka rin ako kahit wala kayong may sagot, para saan yung safe houses. Ang mga safe houses ay mula daw sa mga world-class na 5-star hotel at mga kilalang lugar sa Boracay, Shangri-La Hotel sa Boracay, yan ang mga lugar, at sa BGC. Hindi po. Ang safe houses po kasi walang detalye. So, kinumpara po namin. Ang presyo. Kinumpara ko po siya. Halimbawa po, pag tayo po ay magrerenta ng overnight lamang sa Shangri-La Boracay, lumalabas po 22,500 po ang per night. Okay. Pero dito po kasi, kung susumahin po natin yung 1 million in 11 days or in 4 days, kung 4 days, 250,000. Parang ang layo ng comparison. In fact, may mga inano po kami sa BGC, nagtingin din po kami. Pagkarerentahan po natin, 3 bedrooms, may parking na sa isang buwan, lumalabas 85,000 lang. Bakit to nagsosurveillance sila para sa inyo? Ang sabi dito 132 areas ang sinorveillance. Porque para saan? Wala rin po kasi talagang walang linaw lang, kabayan. Kaya nga yun po yung talagang namin dahil wala kami makuhang mga detalye dito eh. In fact, ang kanila pong justification o yung mga paper na sinumite po nila to justify po yung kanilang paggastos, acknowledgement receipt for pro forma po, pare-parehas lamang po. Ba? Paano natin isosolve ito? Paano tayo makakakuha ng kasagutan? Sa kanila lang. Sila po ang dapat na sumagot nito at i-justify po nila kung bakit po ganito. Kasi COA ang humarap sa inyo, wala rin namang maisagot. Ayun nga medyo, kaya nga ang maganda lang dito sa nangyari po, nakita rin po natin yung kahinaan ng joint circular ng COA. Yon. So, di ba, kabayan, ito naman pong ginagawa natin is in aid of legislation. Correct. So, yun po yung nakikita natin. At inamin din naman po nila. Kaya nga po, actually, yung gumawa po ng joint circular, iba-ibang departamento po yan. Nandiyan po yung COA, nandiyan po yung DILG, yes. I think Department of National Defense. So, dito po makikita na po nila yung kahinaan. So, I think it's high time na ito po ay busisiin at balikan po nila. At makagawa kaya ng panibagong batas o ma-improve yung batas sa kasalukuyan. Tama po kayo dyan. So ilang opisyalo ang inanyayahan nyo? Ang may imbitasyon? 6? Ang inanyayahan po namin para sa OVP 5. Pero nadagdagan po sa DepEd 2. Yung mag-asawang Paharda. Okay. Pero sa DepEd po sila. Pero sa OVP po, 5. May imbitasyon na ho sila? Nag-issue na po kami ng subpoena duces tebo. Subpoena, okay. Paano, anong balita ho? A-attend ba sila? At subpoena pala at testificandum, sorry. May balita ho ba kung a-attend? Sa ngayon, wala pa po. Dahil last week pa lang po kami, I think Thursday pa lang po. So, actually, inaayos ko pa po kasi yung schedule para sa next scheduled hearing dahil tinitingnan ko pa yung schedule ng quad ko. Baka magkatugma po kami. Kaya, kasi po, kabayan, yung
ginagamit naming area at saka ginagamit ng area ng Quadcom ay almost similar kaya nag-aagawan po kami sa lugar. Oo, meron pang kine-question yung Youth Leadership Seminar, di ba? Yung Youth Leadership Seminar, ito naman po ay doon naman po sa paggamit nila ng confidential funds sa OBP. Yun po yung ginastify nila para po makapag-liquidate ng 15 million. Unfortunately po, nung tinawag po at inimbitahan yung mga nag-issue ng certification, dinideny po nila na may na-download po na pondo sa kanikan dito po sa Youth Leadership Summit. Opo. Pero may report din, may documents daw na sinumiti ng OBP in the amount of 15 million pesos at lumalabas na ito'y ginamit bilang pambayad sa mga informants. Tika muna, nagtataka kami, ba't may parang hindi trabaho ng OBP? So I'm sorry naging Vice President ako, parang hindi namin trabaho yun. Hindi ko naging trabaho yung kumuha kami ng mga informants, ng mga safe houses, yung mga ganong question. Sinagot na po ninyo yung tanong nyo. At din po yung tanong namin. Ay, nako. Kayo po talaga nakakaalam yan dahil kayo po been there, done that. Oo, kaya nga, wala naman kaming... I'm sorry so Congressman, pera ng bayan itong pinag-uusapan natin at kayo ay in aid of legislation. So may idea na kayo kung paano ninyo i-improve ang batas tungkol sa mga confidential fund, ganyan? Opo, in fact, yan na nga po ang sinisimulan namin na i-craft na batas dahil unang-una po, naisip po namin dapat nililimit lamang ng ating batas kung sino-sino lang ang mga departamento o ahensya na bibigyan ng confidential fund. Dahil baka sa susunod po, pati po DSWD, manghihingi na po ng confidential fund. Pati po yung mga wala namang kinalaman sa intelligence gathering, manghihingi na po ng confidential fund. Pero hindi lang yun, Congressman, kundi yung paano ipaliliwanag sa COA o ng COA ang mga confidential fund na ito dahil hindi naman pwedeng sekreto ito. Hindi raw pwedeng galawin, hindi pwedeng itanong. Pera ho ito ng bayan at hindi lang basta pera, malalaki ho. Tama po kayo dyan. At una-una po, pag hindi naman po namin sisilipin yan, mawawala po yung power ng Kongreso, yung oversight function natin. Correct. Opo. So, paano rin po tayo magbibigay ng pondo sa isang departamento kung nakikita po natin, hindi naman po maayos yung paggamit nila. Ayun, yun ang magandang tanong doon. So, abangan nung namin kung masasagot ito. Ang malaking question dyan, para saan ang safe houses? Bakit ginastusan ng napakalaking pera ng Office of the Vice President? Yun siguro maaring masagot lamang at malinaw na masagot ng Office of the Vice President. Maraming salamat po, Congressman Chua. Maraming salamat din po, Mr. Vice President Kabayan Noli de Castro. Si Congressman Joel Chua, ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Okay, so babasahin natin po yung pag-iisip, yung iniisip po dito ni Noli de Castro Makabayan and also kay itong si Chua. Correct if I'm wrong, iniisip nila na baka wala talaga pong safe houses Makabayan. Sakto ba yung ating analysis? Iniisip ni Chua and also ni Noli de Castro na wala talaga pong safe houses Makabayan. Ginamit lang po nila yung safe houses para po ma-justify nila po yung nawala po na 16 million pesos Makabayan. Ginamit lang po yun ni Sara Duterte. Kasi alam niyo po, kapag isipin natin ano ba yung safe houses, dyan kasi nilalagay Makabayan yung mga witness nila, yung mga kasama, yung meron silang meeting na kung saan ang kasama nila, mga importante po ng mga tao Makabayan, yung mga hindi pwede po ipakita po sa in public or meron silang dala po na whistleblower, yung witness na gano'n Makabayan. So, tanong natin, may nakita ba tayo sa lahat po ng mga hearing inatinan po ni Sara Duterte Makabayan, meron ba silang dalang witness? Kahit isa Makabayan? Di ba wala? Sa lahat po ng mga hearing inatinan po ni Sara Duterte, wala silang dala po ng mga witness or whistleblower Makabayan. Kaya nga nakakapagtaka, nakaduda talaga
kung meron ba talaga pong safe houses mga kababayan. Okay? Kaya nga, ngayon si Sara, kaya nga siya galit na galit doon po sa kanyang press con last Friday mga kababayan, parang hindi na siya, parang wala na siya sa kanyang katinuan, parang meron ng saltik, kasi hindi na po niya alam po ang kanyang gagawin mga kababayan, nanginig na po siya ngayon sa takot. Kaya siya po ay devastated na ngayon mga kababayan, kasi nga, malapit na po siyang nabuking dito or mabuking mga kababayan. Okay? So anyways, yan po ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit ang mga dagok na ito ang nagpapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalad ako. Kaya sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ito ang aking panalangin sa umaga ng pasasalamat. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do